Ayun na nangyari oh. Kita nyo yung ating oil seal. Alisin muna natin ito. Yan. Ito yung oil seal oh. Tignan nyo nangyari sa oil seal. Kaya pala tumapon lang yung nilagay ko na bagong gear oil. Ito pa nangyari sa oil seal nya. Alright, so what's up mga kabasama, good morning. Shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa GSE Germany kay Sir Alexis. At shoutout sa Spider Philippines. Pati na rin po sa Posh Motorcycle Shop sa KYB Philippines. So yun lang kabasama. Let's go! Alright, good evening mga kabasama. Ayan. So i-overtime natin to si Carmela. Kasi ang naging problema dito, naglagay ako ng bagong gear oil, pero tumagas lang siya dito sa ilalim. Yan, tumagas siya dito. So, sayang lang yung binili kong bagong gear oil. Ngayon, ito troubleshooting natin to, kung ano yung naging problema kung bakit tumagas yung ating gear oil na sinalin. So, dito, pagkasalin ko dito, nung pinaandar ko, tumapon lahat dito. Sayang lang siya. So, tanggalin muna natin tong crankcase. Tapos yung CVT doon. Para ma-check natin kung ano yung naging problema dito. So, baklasin ko lang sila. So, yan kabos amo. Natanggal ko na po yung crankcase natin. Tapos, yung ating CVT, yan, tinanggal. Kailangan natin tanggalin to, yung torque drive natin, para magkaroon tayo ng access dito sa ating gearbox. So, yan o. Nakaganyan yan, kabos amo. Tapos, tatanggalin nyo yung mga tornilyo. Then, matatanggal nyo na siya. So, nahirapan ako dito tanggalin. Dahil dito, karoon ng kalawang yung kanyang mga gear. You know? Ilinisin ko to lahat mga kabos amo, lahat ng mga bearing. Pinasok na ng putik itong loob ng gearbox natin. Magpapalit tayo sigurado ng gasket. Tapos ito, dilinisin natin yan. Yan, alisin natin lahat ng mga gearbox dito. Putik na yung nakalagay dito. Ayun na nangyari oh. Kita nyo yung ating oil seal. Alisin muna natin ito. Umipit yung oil seal dito sa gear. Hindi siya mabunot to. Yun. Yung kinalawang na yung mga bearing oh. Damage na siya. Yan. Ito yung oil seal oh. Tignan nyo nangyari sa oil seal. Kaya pala tumapon lang yung nilagay ko na bagong gear oil. Ito pa nangyari sa oil seal nya. Grabe naman, sir. Buti na lang ginawa ko agad siya. Yan, di ba linisin lang natin to. Linisin natin yan. Tapos ito. Tignan ko kung mapapalitan ko siya. Wala kasi akong puller nito eh. Dadalhin ko pa siya sa machine shop. Linisan ko na lang muna siya, then bibili tayo ng bagong. Grabe oh. Putik na. Bili tayo ng panibagong oil seal. Ito. Makikita pa siguro natin yung sukat. Ayan. Siguro hindi ko siya magagawa ngayon. Baka bukas ko pa siya magagawa pag uwi ko.
Bibili pa kasi ako ng gasket para dito sa ating gearbox. Ayan, pang GY6. Tapos kailangan siyang malinis. Then, palitan natin tong oil seal. Tapos na ang trabaho natin. Siyempre, salinan ng bagong gear oil. So, yun, Kaboss Amo. To be continue natin tong vlog natin. Yo, good morning, Kaboss Amo. Welcome back again dito sa channel natin. So, ngayong araw, kukumpletuhin na natin gawin yung motor, si Carmela, yung scooter natin. Kasi kung makikita nyo dun sa unang video natin, nakita natin yung oil seal, nasira na, so kinain na siya ng gear. Kaya ngayon, gagawin natin ulit siya, to be continue. So, tuwing Sunday lang tayo nakakagawa dito, kasi may pasok na tayo. So, nakompleto ko na lahat ng mga parts na kailangan natin dito. Yan. So, papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin na install dito sa motor natin. So, ito na mga Kaboss Amo. Una, ito kailangan natin yung gear oil. Yan. So, 120 ml yung ilalagay ko dito. Kasi, medyo malaki yung kanyang gearbox. Tapos, ang gamit ko nga pala yan, Habolin. Subukan ko to. Ngayon lang ako gagamit ng gear oil ng Habolin. Tapos, ito naman yung ating gearbox gasket. Yan. Ang model nito, pang GY6125. Pero pasok din naman siya sa mga GY6150. Same lang sila. Tapos, syempre, yung mahalaga, ito. Yung oil seal. 2742/7. Ito yung size niya. Yan, binili ko lang to 100 sa motor shop. Nadaanan ko siya kahapon. Ito yung luma nating oil seal. Grabe nangyari dito. Tapos kailangan natin ng liquid gasket para dikitan natin dito. Para sigurado tayo na hindi tatagas yung gear oil natin. Tara, umpisa na natin habang maaga-aga pa. Let's go! Yan, eto mga boss. Ano kasi to, binalik ko lang siya. Para hindi magkalas-kalas. Kasi ilang araw rin to natenga. 1 linggo. So, madali lang to alisin. Kasi wala naman na siyang tornilyo. Yan. So, nalinis ko na nga pala yan. Mga Kaboss Amo. Ayun. Nalinis ko na to. So, kailangan na lang nito malagyan ng gear oil talaga. Para malubricate ulit yung mga gear natin. So, alisin natin to. Tapos, eto, alisin natin. Tapos, dito natin ilalagay yung ating oil seal. Yan, dito nakalagay yan. Dapat malinis na yan pag ilalagay natin yung oil seal. Ito, bago natin ipasok dito, bago natin ilagay, mas okay kung lagyan natin ng langis. Yan, para hindi siya mapersa, para hindi masira yung oil seal natin. Dito tayo kukuha sa ilalagay natin na gear oil. Bawasan lang natin konti. Yan. Banawasan lang natin ng konti para hindi mapersa siya. So ngayon, pwede na natin ilagay ito. Ito, pag ganito yung lagay, ito yung nasa loob. Yan. Pag ganyan. Tapos dahan-dahanin nyo lang
ipasok ng kamay. Ayan ang daliri natin. Ayan o. Hindi mahirap yan kasi mayroon naman siyang langis. Alright, kaboss amo. So, ayan. Na-install ko na yung oil seal. Ayan, nasa loob na siya. So, tiyagain nyo lang na ilubog ng gamit yung daliri nyo. Tapos, pwede naman kayong gumamit ng pangbaon sa kanya. Tulad nito. Pero alalay lang kasi baka masira yung oil seal natin. So, konti lang. Talagang pangbaon lang para sigurado na hindi na siya mababaklas. Kasi hindi pwede yung sobrang luwag. So, tulad niyan, dapat nakabaon talaga siya. Pantay siya dito sa crankcase. So, yan. Goods na yan, kaboss amo. So, ngayon naman, lagyan na natin ng liquid gasket. Yung lalagyan natin ng ating gasket. Itong crankcase. So, sa paglagay nito, ito 101 yung gamit natin. Konti lang yung a-apply nyo. Para lang dumikit yung gasket natin. Huwag naman yung sobrang dami. Kasi pangit, makikita sa labas. So, parang ganito lang, konti lang ilalagay natin. So, habang pinapatuyo natin yung liquid gasket natin, dahil kasi medyo tuyo siya, yung ating liquid gasket. So, lagyan na natin ng langis itong mga bearing natin sa loob para malubricate na agad siya. Ito rin gagamitin natin, yung ilalagay natin ng gear oil. Lagyan na natin siya. Para alright na siya. Tapos ikot-ikutin nyo lang. Tapos lagay na natin yung mga gear natin. So sa paglagay ng gear, unang ilalagay yun nandito. Ito yun. So pag ganito ang pagsalpak. Ayan. Sikot-ikutin nyo. Tapos next naman, yung nandito naman. So ito yung pinakamalaking gear. Ayan. Nandito yung may number yan. Ito yung nasa labas. Ayan yung number. Punasan natin. Pinalawang siya. Ayan. Salpak natin pa ganyan. Ayan. Tapos ang pinakalas, tas ikutin nyo lang. Ikutin nyo yung gulong. Iikot yan. Tapos ang last yun nandito. So, ayan. Ito yan. Nandito yan. Yung nasa takip ng crankcase natin. Ayan. Para mas maganda, lagyan na rin natin to ng gear oil bago natin isalpak. Para malubricate na yung loob niya. Yan. Para malubricate na agad yung mga bearing. So, yan mga kaboss amo. Pag okay na lahat, nalagyan na natin lahat siya ng mga langis, yung mga bearing. Pwede na natin ilagay yung ating ito. Yan. Yung pinaka transmission natin. So, lagyan na natin to, yung ating gasket.
Mas madali ito kasi meron naman siyang mga dowel pin. Ayan, dalawa yung dowel pin. Dito tsaka dito. Doon nyo lang sila sasakto. Yun, dapat sa mga kabosamo, sa paglagay ng gasket, dapat kine-check nyo rin kung tama yung mga butas. Tulad niyan. Yan. Tama lahat ng butas niya. Sakto lahat sa butas ng gasket. Yung mga tornilyuhan natin. Dapat ganyan. Kasi minsan, hindi sakto yung butas ng gasket. Mahirap ipasok yung tornilyo. Kaya dapat, check nyo rin yan. Huwag kayo lagay ng lagay. Yan. So, yan, no, tulad niyan, goods na. Pwede ko na ilagay yung pang last na gear natin. Ito yun. Yan, kasama na siya to eh. Kasama niya na yung crankcase natin. So, dapat pala malinis yung crankcase natin. Ayan, oh. Malinis. Dapat inano nyo ng blade, cutter blade. So, salpak na natin siya. Tapos ikot-ikot nyo to para madali nyo siyang maipasok. So yan, kabos-amo, tapos na. Ilalagay na lang natin yung mga tornilyo. Tapos kakabit ko yung aking clerk drive. Tapos lagay natin ng gear oil. Tapos paandarin na natin. So yan, kabos-amo, ilalagay na natin yung mga tornilyuhan. Yan. Mga tornilyo niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yan. So ilagay na natin siya. Dapat bago nyo siya sikipan yung mga bolts, dapat lapat yung ating crankcase. Yan, oh. Yung gearbox natin, dapat lapat siya. Para maiwasan nyo yung pagkasira ng ating gasket. So baka kasi tumagas, sayang. So iyan na natin siya. Sikipan na natin yung mga tornilyo. Unahin natin yung nandito. Yung nasa loob. Ito mamaya na itong dalawa. Dito pala mga kabos-amo, ingat kayo sa paghigpit ha. Huwag masyadong hihigpitan kasi baka ma-lost thread. Mahirap kapag ito yung nasira natin. Ito. Pwedeng tumagas yung mga oil seal dyan. Kaya dapat, hinay-hinay lang sa paghigpit. Kapag yung alam nyong mahigpit na, okay na yun, huwag nyo nang persahin. Hindi naman yan tatagas. Alright, good morning kabos-amo. So, nabuo na po natin yung ating motor. Kaya na po mga kabos-amo, si Carmela. So, testing na po natin siya sa labas. Ayan, gagamitin na po natin siya. So, ito po yung inayos natin na oil seal dun sa may transmission. Dun sa may likuran ng gulong. So, tara na mga kabos-amo, testingin na natin. Let's go! Alright mga kabos-amo, good morning po sa inyong lahat. And welcome back again sa channel natin. So yan mga kabos-amo, ginamit ko na po yung ating binuong motor, si Carmela. Yung EXO 150 natin. So goods na po yung likod niya mga kabos-amo. Okay na po yung bearing. Tsaka po yung oil seal. Dito po, napalitan natin. Yan. Goods na po siya. So testingin po natin, paanda rin po natin. Yun oh. Buhay na naman yung scooter natin.
So yan mga kaboss amo, testingin po natin yung motor. Let's go. Alright, Kaboss Amo. So, yun lang po yung vlog natin ngayon mga Kaboss Amo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa lahat po ng sumusuport sa channel natin. So, abangan nyo pa po yung mga vlog natin dito sa motor. Pag hindi pa po siya nabenta. Kasi po, for sale ko rin po kasi ito yung mga Kaboss Amo. So, yun. Abangan nyo yung mga pagiging vlog natin. At pasensya na po kung minsan lang po tayo makapag-upload ngayon. Hayaan nyo po, babawi ako next year. Yan, pag medyo malaki na po yung baby ko. So, shoutout sa inyo lahat mga Kaboss Amo, sa lahat ng mga solid supporters ni Nan Pro Mechanic. So, maraming salamat. God bless. Peace out.